political organizations leaders as well. Now, at this point, we're opening the floor for the Q&A. So now, may I ask our media partners, friends, so just let us know if you have questions. Just state your name and your the media group or the media group that you're representing po. Anyone? All right. From the Asian Institute of Journalism and Communication, and also with the Philippine National Prayer Breakfast Movement, and also formerly with GMA7. I just have 3 quick questions. Number 1, how many people do you expect, Bishop, on the 28th? Number 2, will you welcome or discourage the presence of government officials? And lastly, we celebrated our Independence Day after so many years. Do you think, gentlemen, do you think it's about time to change the system of government? That's all. Thank you very much. Thank you. Bishop? Well, on the question number 3, I do not have the adequate knowledge, and I would like to refrain from that, whether or not it's about time that we change our system of government. On the number 2, everybody is invited. But on the point whether or not our political leaders will be on the stage or will be given a chance to speak, the answer is negative. But all are invited to be there. To join us, lahat na merong sama ng loob sa korupsyon. How many will be there? Last September 21, the estimate of the media was between 70 to 100,000. Noong February 25, almost like 10,000 were there. Hopefully, conservative expectation namin around 10,000. If we will be able to gather 10,000, people will come out and will show themselves there na nagkakaisa tayo laban sa korupsyon, at ang ating sigaw ay mula taas hanggang baba, lahat ng sangkot sa korupsyon ay dapat makulong at managot. Panawagan natin, sama-sama tayo, muli ipakita natin ang lakas ng sambayanan. Maybe 10,000 will be a very good number already. All right. Now, we have friends from DZMM. Hello po, magandang umaga po. Zeus Legaspi po from DZMM. Bishop Colin may answer or Prof. David or Attorney. Matanong ko lang po, nabanggit po ninyo, this is the 4th time around. Nagkaroon na po tayo ng September, November, and February na mga rally. So far, sir, how far along are we in this fight? And ano na po ba yung quote-unquote napala natin? Maraming salamat po. Perhaps we can start from Bishop. Well, alam ninyo, modesty aside, kung bakit unang-una nagkaroon ng investigation body, yung ICI, palagay ko ang tumulak doon ay yung ating September 21 na rally. Kung bakit merong mga nag-resign at saka marami tayong maraming nakita si Secretary Vance, na mga all over the country lumabas ang yung mga sabi natin yung worms in the cans, palagay ko because of our September 21 rally, dahil sa ating ingay at dahil sa ating sigaw na dapat ay tugunan ang problema sa korupsyon. Kung bakit at the moment naging quotation mark, magkaroon ng progress yung pag-file ng impeachment sa Kongreso versus kay Vice President Sara, at saka kung bakit nagkaroon ng kunting kaguluhan sa Senado, lahat yun palagay ko ay dahil sa ingay at dahil sa ating sigaw for good governance, at yung ating call, ating advocacy
for accountability. So, in a sense, modesty aside, palagay ko, kung hindi tayo kumilos at hindi tayo sumigaw noong September 21, November 30 at February 25, maaaring hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin tayo ng kangkungan. Ano? Pero dahan-dahan, pero kulang pa. Kaya kilos tayo ulit sa June 28, no? At palakasin pa ang ating sigaw at ang ating dasal, of course, na sana ay tuloy-tuloy na ang pagbabago sa ating pamahalaan. All right. Prof. David and then Attorney Aaron. Gandang umaga pong muli at salamat po sa tanong ng makasama natin sa DCMM. Narito po yung mga konkretong, sabihin na nating naipanalo ng anti-corruption movement sa Pilipinas, no? Yung Baha sa Luneta at saka yung Trillion Peso March. 200 complaints ang na-file sa Office of the Ombudsman konektado sa flood control. Palakpakan natin ang Ombudsman at mga taong bayan na nag-file. Kasama po ang ilan sa amin sa nag-file dyan. 200 complaints. Yun nga lang, konti pa lang yung nakukulong. Yung iba nakapagpiansa pa. Kaya sabi nga ni Bishop, tuloy ang laban kasi hindi pa nakukulong lahat ng sangkot. Ang Anti-Money Laundering Council naman, ang na-freeze na assets konektado dito sa flood control ay 20 billion pesos. Palakpakan din natin ang AMLC. Kung hindi nagkilos protesta ang taong bayan, hindi yan ma-frozen assets. Magkano ang naisoli na pera sa takot ng mga corrupt na politiko at bureaucrat sa DPWH? 248 million pesos. Palakpakan na rin natin yung nagsoli. Magagamit na rin niyang pandagdag sa pagtataas ng sweldo ng public school teachers, pampatayo ng mga public schools, pampatayo ng public hospitals, transportasyon na pangmasa, etc. Pero kulang pa kasi bilyon-bilyon nga yung ninakaw. Baka nga 1 trillion pesos po, no? Or 2 trillion pesos yung nanakaw. So malaki pa yung kailangan nating mabawi. Kaya muli sa June 28, magsasama-sama tayo para ipangalampag yan. At huli na lang po, sa tingin ko, maituturing na rin nating munting tagumpay na for the first time in history, malapit na tayo magkaroon ng anti-dynasty law. Yun nga lang, alam nating kulang o mahina yung anti-dynasty law na ipapasa o ilulusot ng Marcos. Sagad na bersyon ng ipapasa, ano ba yung sagad na bersyon? Isa lang kada pamilya. Di ba maliwanag yun eh. Yun ang anti-dynasty law na totoo. Eh yung ginawa nila, 5 kada pamilya pwede, iba-ibang level mula barangay hanggang national. So niloloko nila tayo. Pero at least, again, i-claim na rin nating tagumpay yun kasi for the first time in history, in our history, after EDSA 1, no, 1986 tayo nagkaroon ng bagong constitution, 1987 na approve, meron tayong tsansa na magkaroon ng anti-dynasty law. So, kung ano man yung makalusot dyan, mangangalampag tayo para maisagad pa yung version na yan. At lagpas pa dyan, ulitin natin, lahat ng sangkot, dapat managot. Dapat managot. Okay. Idagdag ko lang din dun sa mga binanggit ni Prof. David, no? Ang isang matingkad na pwede natin i-claim na panalo, mismo ang presidente nalagay sa defensive. Mismo siya ang nagbigay ng PowerPoint presentation ng flood control. Naalala natin yun. At tinayo yung Independent Commission for Infrastructure. At dahil dyan, ang isa pang matingkad na panalo natin, survival mode ngayon, yung mga kurakot, umaabot na sa punto, naglalaglagan sila sa isa't isa. At dito natin makikita yung tagumpay ng ating mga protesta. Yung laganap na protestang idinaos natin, lalo na sa mga flooded areas across the Philippines. Imagine, ilalaglag mo ang pinsan mo, yung Speaker of the House. May ikukulong ka na mga kaalyado. Yan ang inaabot. Pero kulang at kapos pa. Ayaw natin na mga cosmetic facelift, no, na ginagawa nila. Gusto natin tunay na pagpapanagot, tunay na pananagutan. And the buck stops at Malacanang. At hindi tayo titigil hanggat ang Malacanang mismo, mga nakaupo dyan, ay napapanagot. Yan yung kailangan natin alalahanin, no? At itong ginagawa natin pagkilos ngayon ay pagpapaalala sa taong bayan ng ating laban na hindi pa tapos. Kung nawiwili tayo sa political intramurals, yung mga tantrums na nangyayari, yung mga
mga telenovela na mga kaganapan. These are distractions. Palapit tayo ng palapit sa ating goal, but this is where the real struggle starts, no? Because they will dilute the conversation. They will do anything to distract us from our real target. At ang target natin, papanagot lahat. Pangalawa, yung binabanggit na political dynasty law, tama po si Professor David. Hindi tayo, never has there a chance, opportunity in history that we have been disclosed, no? At nalalagay sa defensive yung gobyerno. Bakit binigyan tayo ng ganyang klaseng bill, ng yung approved version, House Bill 8389, na institutionalizes dynasties, no? Kasi kailangan nilang ipakita na may ginagawa sila. And we need to keep on pushing back. Kasi hindi ito ang gusto natin. Nananalo po tayo. One step at a time. Now it is time to make the leap. And this is the biggest leap that we have so far. Itong pagsasama-sama natin across all spectrums, across all religious denominations, across all faith. Kaya nayayanig ang institution. Nanginginig na sila. We need to keep pushing harder. Maraming salamat. Ngayon po, para sa mga... Sige po. Hello. Ako po si Loli Acosta of DZME Radyo 1. Alam po natin lahat, napakaganda po talaga. Ngayon, once and for all, meron ng magtatayo at maninindigan. Regardless of the belief and religion, lahat tayo tatayo. At 69, po ang susunod na henerasyon. Dahil yung anak ko at magiging anak pa ng anak ko, ganito na naman. So ang tanong, ang Panginoon sinabi niya malinaw na malinaw sa 2 Chronicles 7:14. Hindi po tayo nagpipreach pero alam ni Bishop Tindero to. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear their land. Ito po, sabi ng Panginoon, heal the land. Kung tayo-tayo lang po talaga, kulang. Ang tanong ko po, eto na po ang pagkakataon, pwede po ba talagang seek God's first? Kasi His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So kung tayo-tayo yung isip natin, kulang. Because siya ang nakakaalam even before we ask. Alam niya na eh. Nandito si Sir Cornejo, alam niya na eh kung anong mangyayari. Alam na po natin lahat yan. Alam na ng Panginoon. So pwede po ba, once and for all, bago man lang din ako umalis sa mundong to, kasi 69 na po tayo. Yes, pero nanghihina na po ang ating katawan. Matagal na po akong journalist. Eto na, nanginginig na nga po ako. Pero ang sarap marinig sa inyo. Iba't ibang, sabi nga nandyan po kayo lahat. If my people will seek, siguro po kulang tayo sa seeking. Hindi lang tayo, hindi lang ako. Ang lalo na itong lideratong mga nakaupo at mga kontra sa kanila. Kasi ang Panginoon lang ang pwede. Apart from God, we cannot do anything. So how do you intend to do this? Thank you. Maraming salamat. Ako 69 years old din. Ayan, magkapareho po tayo. At sabi ko nga hindi ko lang dapat isipin yung aking sariling henerasyon. Kundi ano ang mangyayari, ipamamana natin sa ating mga anak, mga apo at kaapo-apuhan. Kaya tama ka. Kaya nga mga religious leaders, inumpisa natin. Sabi, itong aming panawagang ito is a result ng ating pananalangin at ng ating collective discernment kung ano ang gustong ipagawa ng Panginoon. Kaya bagaman kami nananawagan ng malakihang pagsasama-sama sa June 28, una na namin pinalabas yung panawagang manalangin at mag-ayuno. Kaya hindi... nandun na yung ating panawagan sa lahat ng mga iglesia, sa lahat ng mga komunidad, magkaroon ng pananalangin. At ngayon po, sa lahat ng mga nakakapanood sa atin, ganoon po. Bagaman merong panawagan sa June 28, ngayon po ang panawagan ay patuloy tayong manalangin. Yung hindi makasama sa June 28, kung saan man tayo nandun, mananalangin tayo. At ganoon din po, hindi lamang kasi dito sa Manila natin gagawin ito. Dahil yung mga nandun sa ibang tanayunan, mga probinsya, ay amin din po tinatawagan sa pangunguna ng mga iba-ibang mga pastor, mga imam, mga obispo, mga pare, ay sila na mismo ang magsama-sama kasama ng mga civil society na sa kanilang mga grupo magkaroon kanilang mga nayon, kanilang mga siyudad, magkaroon ng sama-samang pananalangin,
paglapit sa Diyos, sapagkat ang nakataya dito, hindi yung kasalukuyan lamang. Ang kinabukasan natin, ang nakataya dito. Kaya magsama-sama tayo. Tama, unahin natin ang Diyos, sapagkat hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. At ang Diyos, ang siyang naghahari. Sinasabi sa banal na kasulatan na even the king's heart is in the hand of the Lord and He can direct it like a water course wherever He wishes. Kaya tama yun. Babalikan natin 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways or seek the face of God, then I will hear from heaven. Yung pong isang panawagan natin dyan sa Matthew 6:10, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi natutulog at ang ating Diyos ay galit sa katiwalian, galit sa pagnanakaw, at nandoon nadadama niya ang damdamin at hinaing ng ating mga kababayan, lalo higit ang mga mahirap. Kaya tayo po ay unang-una nananalangin, para kasama sa ating pananalangin, ang ating pagkilos, nang sa ganun ipahayag natin ang ating mga damdamin at ang ating hinaing. So, una sa Diyos at ganun din sa ating mga nangunguna sa ating bayan. Maraming salamat. Ngayon po, susunod. My question, all right, my beloved leaders in all the different churches, have you already mobilized the schools, the business communities, the different organizations like Rotary, JCs to be united as one? Kung ang Iglesia ni Cristo ho kaya ng ilan araw and you saw millions, how come we can only bring 10,000? Why can't we say millions and commit to that? During the time in 2000, the time of President Pinoy, after Tacloban, after the devastation there, the prophets told the president himself, you must call for a day of prayer. And Malacanang actually did that. Your leaders, all these beloved leaders were well represented in Malacanang. The praise and worship was done either by Ryan Cayabyab. And in the presidency of President Aquino, there was peace. There was no corruption. Why can't we not do this again? June 28 is a very good opportunity to call for a day of repentance, a day of unity. Yes, I am agreeing with you. There are no political parties, no political ambitions or motivations, but we as a people, one heart, one mind, as a people, as a nation, repenting before God for our lack of concern, our indifference, our disunity. Now we unite, but as a people and as a nation, bringing God with us to solve our problems. Ang hindi kaya ho ng tao, kaya ng Panginoon. I've overturned a Supreme Court decision, but by God, by a lot of prayers and intercession, we had won it when it was very impossible. Much more for our nation. Salamat po. Tama po yun. Bagaman meron kaming yung sinabi ni Bishop Colin na number, kaya tayo nananawagan ngayon. Dahil ang nakataya dito, hindi lamang para sa amin, kundi nakataya at ang ating mga kababayan ngayon natuto na ng umasa na lang sa ayuda. Yung ayuda natin, ninanakaw din yung malaking portion ng ayudang yan eh. Di ba? Pinangako, may tatanggapin na 5,000 yung mga pamilya. Ang dumating ay, tinanong ko yung iba, ang tinanggap nila 2,000 lang. Saan napunta yung 3,000? O kaya naman, ibig sabihin, meron ho tayong problema. Una nga, lumapit tayo sa Diyos. Kung hindi kayo, at naniniwala tayo, the power of prayer, because when we pray, we turn the heart of God and the hand of God. Kaya naniniwala po tayo na ngayon, panawagan natin. Kaya nga natin ginawang linggo. Kasi yung iba na manggagawa, hindi makasama sa mga malakihang gawain ito dahil pag hindi sila nagtrabaho, wala silang kakainin. Pero kung linggo, yun ang araw ng pamamahinga, pagkatapos ng manambahan sa umaga, sama-sama na tayo doon sa hapon para tayo ay magkaroon ng pananalangin doon at ganoon din pagkilos para ipadama at ipakilala na hindi pa tapos. Hindi pa tapos. May nahuli na, may nakulong na.
Pero ilan lamang yun. Kinakailangang ipagpatuloy ang ating panawagan na lalo pong lahat ng sangkot, lahat ng tiwali ay dapat managot. Kaya po, sama-sama po tayong mananalangin sa Diyos at sasama tayong magkikilos para ipahayag ang ating pong damdamin, ang ating hinaing, ang ating pangitain sa magandang kinabukasan. Ayan. May dagdag po, Sir Lito Pardo from BCBP. Gusto ko. May binanggit po si Imam kanina at napakaganda yung tinawag, yung sinabi niyo EDSA 1. Parang kung ipagpapatuloy ni Imam, babasahin ko yung kanyang mind, ay yung EDSA 1 parang parang naging exodus nating mga Pilipino. Nais ko po sana ihambinga yung EDSA 1 as the exodus of the Filipino people from tyranny. But I realized that the real challenge of the exodus was not really taking the Israelites out of Egypt, but taking Egypt out of the Israelites. Nakasanayan po natin. For the past 40 years, we've been wandering in the desert. Pero yung Egypt experience, andun pa rin. Buhay na buhay pa rin. Our worship for golden idols, for power, for money, for wealth. We have not written the laws of God in our hearts. So for the past 40 years, we kept wandering in the desert, not finding our promised land. The bigger task of nation building and transformation should be based on moral principles, ethical values, as well as strengthening democratic institutions. They are the more formidable task of our exodus. God laws should always be written in our hearts. After 40 years of wandering in the desert, our promised land is not yet on sight. I believe we need to take a hard look at ourselves as a people, as a nation. We put away our mask and embrace the twin virtue of humility and trust. Pagtitiwala. Makumbabang loob at pagtitiwala sa kapwa. Making us vulnerable. This will make us vulnerable. Yes. But such vulnerability will allow us to transcend the limitations of our individual ambitions and agenda, and will enable us to dream and achieve together as a nation a much bigger and loftier goal, larger than ourselves. This should be our promised land. Thank you. All right. Now for the last question, we have our final question po. Thank you. Okay. Ako, magandang umaga. Ako po si Dini Ocampo ng Civil Society. No? So, thank you very much for the forum today kasi dito naintindihan ko very clearly that our indignation against corruption right now is towards national government. Very clearly towards national government. At may mga impactful outcomes na rin naman tayong na-achieve, no? Mula nung mga first three protests that you have organized. At sabi niyo po nga, Bishop Bagaforo, kulang pa rin. Pero kulang pa rin at kapos pa rin. So ang tanong ko po, may collective agenda din ba ang Inter-Religious Leaders Council, ang Tama Na, ang Artikulo 11, ang Sanlakas, ang BCBP, at iba pang mga networks kung saan kasama po kayo at sasama na rin po kami para palakasin ang Kilos Bayan sa local level. Kasi sa local level po, nandun po yung mga tao. At sa local level, mas malapit sa buhay ng mga tao. Kung tayong lahat ay titingala lang at titingin lang sa national government, talaga pong kulang ang magiging
action natin. So napag-usapan po ba yon ng coalitions na kasama sa council na to, kung meron po bang collective action agenda at the local level? At kung meron po, pwede pong malaman at pwede rin po kayang i-cascade yon at i-mention yon sa June 28 para mas clear sa mga participants, sa audience, sa general Filipino public, that the work does not stop at looking at national government only. Actually, the more effective work is at the local level. Sa aming mga civil society groups, meron kaming tinatawag na ngayon na slogan na Lakas Lokal. Because we believe that people have to be empowered at the local level. The fight against corruption should happen even more adamantly at the local level. Thank you po. Thank you very much. Katunayan, medyo naunahan mo lang ako. Meron akong last statement dito, 3 panawagan. At yung pangalawang panawagan ko ay simultaneous nationwide sabayan tayo sa June 28 ng ating mga koalisyon, ng ating mga contacts, ng ating mga partners in the different parts of the country. Pangalawa ay for your information, meron tayong sa simbahang Katoliko, meron tayong network na tinatawag na Social Action Ministry. Merong isang commission dyan na yung Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, o di kaya sa pangalan na Caritas Philippines, na dati ako ang presidente. Sumulat ako sa bagong presidente ngayon ng Caritas Philippines, at yun ang aking paanyaya at yun ang aking appeal at ang aking request kung maari at makiisa sila, immobilize din ang lahat ng 86 dioceses na merong mga social action at sabayan tayo sa gagawing protesta sa June 28. Totoo, the focus of the action is always nasa local talaga. Kung ang lahat ng sambayanan ay gising, hindi mahirap na makamit natin yung ating national transformation ng ating gobyerno at ng ating lipunan. Kaya ang panawagan talaga natin ay sa lahat ng ating mga kababayan, on June 28, once again, let's all go out. Let's be counted. And let's make a difference. Lulo na tayo sa problema, sabi nga ng iba. Napakabigat na ng ating pasanin. At panahon na magkaroon tayo ng pagbabago. At ang boses natin ay dapat marinig muli. At ang boses natin ang dapat maghari. At ang ating mga public servants, true as public servants, they should become our servants. And their interest should be to make our interest maging may sa katuparan at para sa kapakanan ng sambayanan. So, yes, panawagan natin muli yung mga nakikinig ngayon, simultaneous po, if you have the capacity and if you're one with us, let's have a simultaneous indignation protest rally once again, White Ribbon March on June 28 mula Apari hasta Hulo. Let's show the voice of the true voice of the Filipino people. Muli, maraming salamat po. Ngayon naman ay iniimbitahan natin ang lahat. Magkakaroon po tayo ng isang mabilis lang po na photo opportunity. So iniimbitahan ko rin po yung ating mga kasamahan sa White Ribbon Movement, yung ating mga leaders from different organizations. Punta lang po kayo dito sa harapan. Ayan. At sama-sama, sabay-sabay tayong mananawagan. Sige po.
Punta po tayo sa likod. Lahat po ng ating mga kasamahan. Ayan, sige po. Sa gitna lang po. Mananawagan po tayo sabay-sabay. Sige po. Let's do the chant. Lahat ng sangkot. Itaas po natin ang ating mga kamao. Lahat ng sangkot. Dapat managot. Isa pa po. Lahat ng sangkot. Dapat managot. Ayan, sige po. Isa po tayong photo op na nakataas ang kamao. Alright, sige po. God is good. All the time. Lahat ng sangkot. Dapat managot. Ayan. Muli magkita-kita po tayo. Tandaan po natin.